Amen. Back to you po, Ma'am Reza. Amen. Ayan, maraming salamat, Ma'am Andrea, sa pagbasa at sa powerful prayer. Amen. Ay, sa sa papurit. Ngayon naman po, excited na po ba ang bawat isa na makapakinig para sa mensahe ng ating kapatid na si Sis Beverly? Ayan. Amen. At maraming salamat po sa mga bago nating kasama sa araw na ito. Kailan po ba tayo mag-amen ng malakas kung tayo po ay nabibless sa araw na ito at tayo po ay excited na makapakinig Amen. ng balita. Amen. Ayan. Mang Beb, ayan. Amen. Praise the Lord. Pwede Purihin na po ang po kayo. Panginoon. Po. Ayan, isang mapagpalang umaga po. Gabi sa akin, tanghali sa iba. Hallelujah. Maraming salamat po, sa pakikiisa po sa gawain. So tayo po kahapon ay nasa Deuteronomy 28. Ngayon po ay Deuteronomy 29 na po tayo, So dito po makikita natin kung paano, ang pinakabuod ng Deuteronomy 29 ay talagang in-steer, hinalo-halo, talagang halo-halo sila ni Moises. Ano po? Ito yung mga Israelita po, na gusto ni Moises na um, ipakita kung sino ang Diyos, kung bakit sila nabuhay, at bakit sila nabubuhay, para kanino sila nabubuhay. Gusto niyang magkaroon sila ng desisyon dito sa Deuteronomy po, 29. Ipinapakita po dito kung paano sila magkakaroon ng tamang desisyon. At warning po, at the same time, sa kanilang lahat, po. So, ngayon po, sa ating kasalukuyang buhay, ganun din yung gusto ng Diyos sa atin. Magdesisyon ka. Bakit po? Kasi salvation is not family package. Ang kaligtasan po ay hindi family package. Kaya ikaw at ako, kailangan mo magdesisyon para sa sarili mo. Amen? So let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, here we are po, Panginoon, sa mga oras na to. Panginoon, na patuloy na magpupuri sa iyo, to give you honor, to give you praise, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo, patuloy kaming dudulog sa iyo, Panginoon. Hihingi po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa oras na to na pinagtipon mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin ko po, Ama, hallelujah, na patuloy niyo po kaming pagkalooban, Panginoon, ng puso na handang makinig, Panginoon, tenga, Panginoon, na handang magpaturo habang sa aming pinakikinggan, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, O Diyos. Patuloy namin itanim ito sa aming puso, Panginoon, at malakaran po namin na may pag-ibig sa iyo, O Diyos, at sa aming kapwa. Maraming salamat po, Ama. Langisan niyo po ang aking mga labi, O Diyos. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang paa, Panginoon, at ang masambit lang ng aking mga bibig ay pawang katotohanan, karunungan, katwiran, Panginoon, at kalwalhatian ng iyong pangalan, O Diyos. Ikaw ang laging maitaas, Panginoon. Ilubog mo lang ang inyong lingkod, Panginoon, at ikaw po ang tumanggap ng lahat ng honor, ng glorification, Panginoon, ng praises, Lord God, in mighty name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, sabi po dito sa simula, verse 1, ito ang mga tuntunin ng kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain pa ng Moab, bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sanay. So dito po makikita natin, kung gaano po kabuti ang Diyos, kung paano sila nakarating sa lugar na ito. Ano po? So purihin po ang Panginoon, at dito ipapakita sa kanila at ipapaalala muli ni Moises yung mga pagpapala at mga hiwaga na binigay po sa kanila ng Panginoon. Ano po? Verse 2 and 3, sabi po dito, tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Paraon, sa kanyang mga tauhan at buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda ng kababalaghang ginawa niya. So, nakita po nila yung blessing and miracle. Dito po sa verse 2 and 3, sinasabi po dito yung power of provision. Ayan, amen.
So, praise God po, ano? Makikita po natin dito yung power of provision na pinapaalala. So, sa madaling salita, tinipon po ni Moises ang lahat ng Israelita sa kanilang lugar to remind them. Na po, ipaalala sa kanila why you live. Kumbaga, ipaalala sa bakit kayo nandito ngayon, bakit kayo nakarating sa haba ng yugto ng paglalakbay mula pa kay Paraon, 'di ba? Mula pa sa paghihigpit nila noon, mula pa noon, 'di ba? Sa mga Ehipto, sa buong Ehipto, 'di ba po? Dahil kay Yahweh. No, ito po yung sinasabi niya. Ito ay dahil sa isang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? So dito makikita natin the power of provision, kung ano daw yung ginawa ni Yahweh sa kanila noon. Yung kapangyarihan, 'di ba po? Yung mga blessing niya at mga hiwaga na ginawa sa kanila. Amen? Sabi po dito sa 4, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nila hinahayaang maunawaan ninyo. Hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga nararanasan. No, ito po dito sa verse 5 makikita natin dito. The God of universe, 'di ba? Provide for you and for me. Siya talaga yung Diyos na nagpo-provide sa bawat isa sa atin. Ano po? Sa pamilya natin, 'di ba? Kahit mula pa noon hanggang ngayon sa kasalukuyan. Pero madalas po hindi natin maunawaan. At yun ay intentional na pinaparanas po ng Panginoon sa atin yung mga question natin, yung mga tanong natin. Hindi para mag-doubt tayo, unable to prove na siya ay Diyos. Tingnan niyo po 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang. Hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ni pinudpod ang inyong sandalya. Hallelujah. Hindi po natin pinag-uusapan na 40 days lang No po. Hindi natin pinag-uusapan yung 40 nights lang, 40 nights or 40 days. Kapatid, kahit pag-usapan pa natin yung 40 days, siguro araw-araw na isuot mo yung sapatos mo, kailangan mo ulit bumili ng bago. Amen? Kailangan mo ulit bumili ng bagong damit. 'Di ba? Hindi ka obra ng 40 days na yun at yun na lang ang suot mo. Amen? Sa kasalukuyan ngayon. Amen? Hindi pwede. Kapatid, ang pinag-uusapan na to, dito natin, hindi to biro. Kasi sa loob ng 40 years, kapatid, hindi na luma ang kanilang sandalya. Siguro nakamilyon ka na po, no? Daang libo na siguro yung gagastusin natin sa sapatos pa lang. Amen? No? Sa damit pa lang, ilang pair na po kaya ng damit ang nabili natin sa loob ng 40 years? Amen? Kung naipon nyo po yung mga damit nyo, ilan na po kaya? Siguro po tindahan na rin kayo ng ukay-ukay ngayon. Amen? Sa loob ng 40 years na yun. No po? Dito po ipinapakita lang that God alone, yung relationship na binigay niya sa mga Israelita, yung intimate relationship na ipinakita niya sa mga pinili niya. Amen? 40 years, kapatid. Hindi to 40 days. Yun nga lang di ba yung nga lang namatayan ng 40 days, problema mo pa ipapakain mo dun eh. Di ba? Saan ka kukuha ng pang doon? Di ba? This is the power of provision, kapatid, na nagmumula sa Panginoon. The power of provision na hanggang ngayon, ikaw at ako at ang pamilya mo natatamasa natin because of God we serve. Amen? Di ba po? He alone. He alone. Kaya, napakabuti po ng Diyos. Biruin nyo, paano kaya yun? 40 years old, simula nung bata yung bata, lumalaki siya, year by year, di ba? Lumalaki di damit niya, pero hindi naluluma. Di ba? Hindi rin umiigsi. Di ba? Yung sapatos mo, hindi lumalaki, hindi lumiliit, di ba? Basta kasya lang sa'yo, araw-araw. Di ba? That is miracle. Di ba po? Ganun nilid ng Panginoon ng mga Israelita noon, kapatid. 40 years. No? 10 years, after 20 years, hindi lumilit yung damit niya, sinusuot pa rin niya. Paano pa kaya yun? Ini-imagine ko lang po talaga kanina habang minemeditate ko, Lord, anong nangyayari? Di ba? Parang this is miracle itself na unbelievable, na kahit anong isipin ko, bali-baligtarin ko man, ang Diyos lang ang makakasagot. Iniisip ko nga kanina ano kaya, nung namatay kaya yung apo nung isa, binigay niya yung damit niya, tapos yun yung sinusuot, di ba, ng apo niya ulit? Di ba? Kasi 40 years yun eh. Di ba? Yung matatanda na noon, parang ganun, sinasalin-salin kaya nila yung damit. Di ba? Pero sinabi niya, kahit kailan hindi na lumay damit ninyo. Ibig sabihin,
Parang iisang damit lang kaya, iisang damit yun at iisang sandalyas na sinusuot mo na lumalaki siyang kusa, humahaba siyang kusa, nagiging bago na lang siya ng kusa. But that's the power of God. Di ba na hindi natin kayang ipaliwanag? Di ba po? Ito yung panahon kung paanong nilid ng Lord yung mga tao na to. And I was thinking, ano po, grabe talaga yung pagmamahal niya, yung compassion niya sa kanila, yung intimate provision na binigay niya sa mga tao na to. No po? Kaya, alam niyo, binalikan ko po yung Isaiah 63. Isaiah 63, sabi niya po doon, si Isaiah din po, nung pinaalala niya yung mga salita na to sa mga tao. Kasi po minsan tayo madaling makalimot. Madali tayong makalimot. Sabi niya sa Isaiah 63 verse 11, sabi niya, pagkatapos, naalala nila ang panahon ni Moises, ang lingkod ni Yahweh. Ang tanong nila, nasaan na si Yahweh na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan nang sila'y tumawid sa dagat, mga tambo. Nasaan na si Yahweh na nagbigay ng kanyang banal na espiritu kay Moises? Sa pangalan ni Yahweh, hinawi ni Moises ang tubig ng dagat. Kaya ang Israel doon ay naligtas at sila ay natanyag sa lahat para sa kanyang sarili. Natawid nila ang karagatan sa tulong ni Yahweh. Parang kabayong matatag na hindi nabuwal. Kung paanong ang kawan ay dinala sa saring pastulan, ang Espiritu ni Yahweh ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang bayan at sila'y ginabayan upang sila ay maparangalan. From that day, sa lumang tipan, Holy Spirit is present. Amen? Si Holy Spirit din ang nagbigay ng kapangyarihan kay Moises. Di ba? Nasabi nila noon, from the beginning, wala daw si Holy Spirit. No, He is present. Even nung naglalakbay sila, the Holy Spirit is maliwanag po na present. Amen? Wala man si Jesus Christ doon. The power is Jesus Christ itself. Amen? Hindi siya nawawala. Hindi naghihiwalay ang Trinity. Even before. Even sa Old Testament hanggang ngayon. Na po? God is still the provision power. Ang Diyos po ang nagbibigay. Ang Diyos po ang nagpapala. Amen? Ang Diyos po ang naghahayag ng mga ito. Pero alam niyo po, bakit ito nasabi? Bakit nagtanong si Isaiah? No? Bakit kaya siya nagtanong na nasan na yung Panginoong Yahweh na nagbiyak ng dagat? Alam niyo po kung bakit? Bakit siya nagtanong ng ganon? Balik po tayo sa verse 10, no? Sa Isaiah 63 verse 10, sabi niya dito, ngunit sa kabila nito, sila'y naghimagsik at pinighati nila ang kanyang banal na espiritu dahil doon naging kaaway nila si Yahweh. Alam niyo po, diba, even sa New Testament, di ba, nabasa niyo, don't grieve the Holy Spirit. Wag nating ginagalit at binabaliwala ang Holy Spirit. Kasi nawawala ang presensya niya. Amen? Napakahalaga po. Kaya dito halos hindi sila noon, no? Nag-aano sila, nag-iisip sila kung nasa na yung Yahweh na tumulong na magbiyak ng dagat na yun kay Moises. Kasi ginalit po pala nila ang Holy Spirit. Kaya ganun din po tayo, ano po? Kung gusto nating maranasan ang presensya ng banal na Espiritu, huwag tayong pabalik-balik sa kasalanan. Pinag-iingat po tayo dito. Pinapaalala, yes, the Lord is the Lord of provision. Yes, the Lord is powerful. Yes, the Lord is healing. Yes, the Lord is miracle, Lord. Yes, He is blessing. But guess what? You need to obey. You need to listen. You need to follow the Holy Spirit. Amen? Kailangan po, meron din siyang standard na kailangan kang sumunod. Wag kang mag-rebellion sa Holy Spirit, sabi niya. Nagalit si Lord doon kasi nag-rebellion sila. Amen? Na po, pinaintindihan ko lang po sa inyo na don't grieve. Kung gusto nating maranasan at wag tayong matulad sa mga tao, na katulad noon, na hindi nila maranasan ang ng Panginoon pag nagagalit nila ang banal na espiritu. Balik po tayo sa Deuteronomy. Hallelujah. Ayan. So, balik po tayo. So, nandun po ang provision ng Panginoon
Andun po yung pagpapala niya sa loob ng 40 years, andun yung intimate relation niya kung ikaw ay may intimate relations din sa Diyos. Amen? Yun po yung sinasabi ko. Huwag nating i-grieve ang banal na espiritu kung gusto nating makamtan ang 40 years na po, na ganito kasi naranasan nila yon kasi kahit ayaw nila sometimes, di ba? Matitigas ang ulo nila, di ba? Pero sumusunod pa rin sila. Nandun pa rin yung pagsunod nila. Di ba po? Yun yung nagpiplease sa Panginoon na kahit na nahihirapan sila, kahit na naglalakad sila, alam niyo po, ngayon, subukan niyo po, isang araw lang maglakad kayo, pagod na kayo, pero sila 40 years, naglalakad sila. Naglalakbay sila, naglalakad, pero hindi napupudpud ang tsinelas nila. Even noon po, ang pagtsatsaga ng mga Israelita ay sobra-sobra. Pero tayo ngayon, may sasakyan na nga eh. Konti na lang, lalakarin hanggang kanto. Ang nagrereklamo pa tayo. Paano po kaya kung tayo nabubuhay noon? Kaya magpasalamat tayo ngayon. Sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, naiintindihan ko po bakit hindi niyo ako binuhay noon. Kasi kung noon ako nabubuhay, siguro po, pag may alikabok pa lang yung ko, nagrereklamo na ako. Di ba? Kasi disyerto yun noon eh. Ang init-init noon, kapatid. Di ba? Ang init-init nun. 'Di ba ang init-init ng lugar nila. Dito nga lang po eh, ngayon 'di ba, yung init natin ng 38 degrees Celsius, reklamo na tayo. 'Di ba? Eh sila noon naglalakad pa sila, nakasandalyas lang. Hindi pa katulad ninyo. Iba-iba po, Nike, Reebok, ano pa po ba yung ng nyo, mga 'di ba, Adidas, iba-iba pa. Pero reklamador pa rin tayo. Aminin po natin, 'di ba? Nagrereklamo pa rin tayo ngayon. New Balance, kung ano-ano nang sinusuot ng tsinelas, ang sapatos, nagrereklamo pa rin tayo. Di ba po? Andun pa rin yung ugali natin na complainant. Imbis na ma-appreciate natin ang Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Dito niya ako nilid sa century na to na I receive grace. Kasi baka noon po, binitay na rin ako. Kasi hindi ko po kaya. No po? Kaya siguro we are under the grace ngayon. Kasi kung nabubuhay po tayo noon, baka patayin tayo lahat ngayon. Amen? Sa katigasan ng ulo natin. Salamat po sa Diyos. Hallelujah. Sige po, sa apat na po na yun, nakita niyo po yung katapatan ng Diyos. Pero, alam niyo po, hindi nila mararanasan ang katapatan na to, kundi rin sila nagkaroon ng katapatan sa Diyos. Ano po? Merong isang tao na nagkaroon ng katapatan sa Panginoon at patuloy na nakikiusap sa Diyos na sa buhay po ni Tatay Moises. At patuloy niya yung pagiging leader niya sa mga tao na yun ay naging magandang halimbawa din po talaga si Tatay Moises po sa kanyang mga tao. Kaya naman nakita natin din ang pagsunod. So sabi dito sa verse, hallelujah. Okay. Sa verse 5 po, 6, wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos. Di ba po? Nakita natin doon na even pagkain po, hindi lang mga kasuotan nila. Ano po? Hindi lang kasuotan nila ang hindi na luma, hindi lang ang sapatos nila ang hindi na luma, pati pagkain po nila ang Diyos ang nagpo-provide. Isang katotohanan lang po, no? Na totoong-totoo, maniwala po kayo at hindi, that God, He also care about us. He also care about your feet, 'di ba? Ayaw niya na masaktan yung paa mo, even yung paa mo ayaw niya masaktan, 'di ba? Hindi niya pinabayaan yung mga paa nila. 'Di ba po? Kayo ba, pag nakikita kayo na asawa niyo luma na yung mga tsinelas niyo, binibilhan niya ba kayo? Naranasan niyo ba yung pagmamahal na ganito sa mga asawa niyo, yung pagmamahal ng Diyos, 'di ba? Kasi dapat yung mga lalaki ngayon, ang pagmamahal sa asawa parang si Christ daw. Pag nakita ba ng asawa mo na butas na yung tsinelas mo, binibilan ka rin ba niya ng bago? 'Di ba? Kasi itong God na pinaglilingkuran ng mga Israelita at pinaglilingkuran natin ngayon, grabe, the provision. Kahit talampakan mo, ayaw niyang magasgas. Sobrang pagmamahal ng tatay natin sa langit. Amen? Ayaw magasgas, pati talampakan nila. 'Di ba? Grabe po, napakabuti ng Diyos. God is involved in our life. No po? Hanggang ngayon, He is present po. Hindi, kaya nga pag sinabing magpasalamat sa Panginoon, mag-una-unahan po tayong magpasalamat kasi marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Kaya sa kabutihan po ng Diyos, napaka-unbelievable nung kanyang compassionate love sa bawat isa sa atin. Amen?
na po, na lahat ng bagay talagang hawak niya together po, pinuput niya yon together in our life. Hindi lang sa'yo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, kahit malayo ka sa pamilya mo, sinisave niya yung pamilya mo. Di ba? Everything is guarded by Him. Lahat. Di ba? Kung dito, ginard niya, di mo? Inalala, para niya, daig pa niya ang daig niya pa ang gwardiya. Inalalayan niya sila noon. Alam niyo po, pag naglalakad sila, di ba? Nandoon yung ulap, nilililiman sila, ganun magmahal ang Diyos, grabe. Tapos paggabi, sinusundan sila ng apoy para lang ilawan yung daan nila. Ay nako, sobra po talaga, ano po? Kaya dito makikita natin dito yung hindi lang siya nag-provide, hindi lang siya provision, di ba? Nagpe-preserve pa siya. Pinipreserve niya yung mga damit, di ba? Pinreserve niya yung sapatos, pinreserve niya yung damit, pinreserve niya pati pagkain. The preserving power of God. Kaya kapatid, ikaw din, no? Hindi mo lang alam, may mga nakapreserve para sa'yo. Amen? Basta sumunod ka lang. Huwag mo lang galitin ang banal na espiritu. Di ba? Amen. Diba? Verse 6, ano tawag doon? Nakita niyo po yung pagpo-provide niya? The providing. Yung providing power ng Diyos sa kanilang mga pagkain at inumin. Ano po? Hindi lang pagkain, pati inumin, pinrovide pa ng Panginoon. Di ba? Ano? Provision, di ba? Providing for provision. Preserving, di ba? Pinireserve niya yung mga damit nila, mga tsinelas nila, di ba? Mga sapatos nila. That is the preserving power na sa Diyos lang natin makikita. Sa verse 6, the providing power ng Diyos sa pagkain nila. Nagpo-provide ang Diyos. Even hanggang ngayon sa inyo, I believe. Nagpo-provide ang Diyos, believe it or not. Verse 7, pagdating ninyo rito, dinigma tayo ng Haring Sihon, ng Hesbon at ni Haring Og at Bashan. Ngunit nagapi natin sila. Amen. Nasakop natin ang kanilang lupain at iyon ang ibinigay natin sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manasseh. Hallelujah. Grabe. Pati protecting power sa Diyos din nagmumula. Amen? Hindi lang provision, hindi lang preserving, hindi lang providing, pati pala protecting power galing din sa Diyos. Siya ang nakipaglaban, hindi sila. Ang Diyos ang nakipaglaban para sa kanila. Grabe. Sabi ng Lord sa Exodus 14:14, di ba? The battle is mine. The victory is yours. Di ba? Ipaglalaban ka ng Diyos. Just be still, sabi nga ng Panginoon. Di ba? Grabe yung pagpoproteksyon na ginawa sa kanila. Amen? He is the one who fight. Di ba? Whether it's Satan, whether gawa pa to ni Satan, whether gawa ng flesh, ang Diyos ang nakikipaglaban. Amen? He is the one. So dito po sinasabi niya dito no that Moses wants them to realize that he is the God. Nilikom niya yung mga Israelita para lang ipa-realize sa kanya, ito yung mga ginawa ng Diyos sa inyo. 'Di ba? Ito yung ginawa ng Diyos sa atin. 'Di ba po? Yun yung kanyang pakay, ipaalala sa kanila. He remind them the past, 'di ba? Enable to keep them for the future. Na kailangan maalala nyo to kahit sa kasalukuyan lahat ng ginawang pagpapala ng Diyos sa inyo mula noon hanggang ngayon. Kung paano siyang nag-provide, kung paano siyang nag-preserve, kung paano siyang nag-protection, 'di ba? Kung paano siyang nag-provide. Nagbigay ng blessing kagalingan, 'di ba? At nakipaglaban sa inyo. Kaya sundin ninyong mabuti ang tuntunin ng kasunduang ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gagawin, sabi niya sa verse 9. Kaya ko to sinasabi sa inyo mga kapatid. Sabi niya, kaya ko to sinasabi sa inyo mga mahal kong magulang. Diba? Because there is a condition of the blessing. May condition din ang blessing. Kung gusto mong maranasan ang mga condition ng provision, diba? Ng kagalingan, miracle, protection ng Panginoon. Amen? Preserving ng Panginoon. Diba po? There is condition, kapatid. Kailangan nating sumunod. Ngayon, sabi niya, narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh. Ang pinuno ng bawat lipi, ang matatandang pinuno, ang mga opisyal, ang mga mandirigma ng Israel. Ang inyong mga asawa at ang inyong mga anak, at kahit ang dayuhang nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig para sa inyo.
upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya. The Gospel. Amen? This is the Gospel, kapatid. Andito kayong lahat ngayon. Sabi niya, di ba? This is the time to decide. Sabi niya, magdesisyon kayo. Di ba? Ipalaganap ninyo sa inyong mga anak. Sabi niya dito, oh. Di ba? Sa mga dayuhan. Sa mga nagsisibak ng kahoy, nag-iigib ng tubig para sa inyo. Ibig sabihin, i-share ninyo. Ito yung sinasabi niya, i-share ninyo, mga kapatid. Di ba? Huwag niyong hayaan na kayo lang nakareceive nito. I-share ninyo ang pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya. Di ba? Magkaroon daw ng covenant sa Lord. Di ba? Manumpa na Lord, sa lahat ng ginawa mo kabutihan, I will serve you. Di ba? Ganun yung sinasabi dito ni Yahweh. Kaya niya pinaalala yung mga good things, yung mga blessing, yung mga ginawa ng Diyos. Wala nang dahilan para tumalikod kayo. I want you to know, sabi ni Moises sa kanila, kailangan yung alalahanin yung mga mabubuting ginawa sa inyo ng Panginoon. At wala nang dahilan para pa magdesisyon kayo ng kasaliwa. Di ba? Sa lahat ng ginawa ng Panginoon na kabutihan sa inyo, at ganun din po tayo ngayon. God wants us to decide saan tayo susunod. Amen? Pinapaalalahanan niyo noon ng mga tao, at ganun din hanggang ngayon tayong mga Kristiyano, magpaalalahanan tayo abutin ang ating pamilya, mga kabilang dako ng bayan. Amen? Para ma-share sa kanila yung gospel, yung kaligtasan. At na ipinangako, sabi niya dito sa 13, sa pamamagitan ng kasunduang ito, ipinapahayag niyang kayo ang kanyang bayan. Di ba? At siya ang inyong Diyos. Tulad ng kanyang ipinangako sa ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. At ang kasunduang ito'y hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi para sa magiging mga anak natin. Tayo na po yun ngayon. Kapatid, hanggang ngayon, tinatanggap natin ang kabutihan ng Diyos. The grace of God. At mas mapalad tayo, we receive the grace. Tama? We receive the grace because of Jesus. Kagandahang loob po ang natanggap natin. Kaya dapat mas maglingkod tayo. Hindi tayo pinahirapan ng ganito kahirap sa mga Israelita noon. Kaya nga marapat lang na tayo ay mag-serve sa Panginoon. This is invitation sa ating lahat. Di ba? Hindi lang to para sa'yo. Yung salvation, anak, hindi lang para sa'yo. Di ba? I-share mo din, sabi niya, sa mga anak mo, sa lahat ng tao. Sa magiging anak pa nila, di ba? Sa lahat ng generation. This is the salvation of gospel po. Ano? Ang magandang balita, ang covenant at pangako ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon po. Hallelujah. Hindi kailan, sabi niya, sa 16 na po tayo, hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos-Diyosan nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Diba? Kaya sabi niya, magdesisyon kayo. Diba? Nire-remind niya. Diba? Keep them in your mind. Lahat ng ginawa ng Diyos na to. Ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya, bakit niya? Kasi bakit niya to pinapaalala? Kasi gustong bigyan ni Moises ng warning ang lahat ng mga nakakarinig. Sabi niya po sa verse 18, mag-iingat nga kayo. At baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sa sambahayan o angkan na tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang ito. Baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalaso ng bunga. Ito na po yung warning. Amen? Diba sabi ko po sa inyo, i-remind ni Moises ang mga tao and next warning po ito. Ganon din sa atin ngayon. Sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin po. Diba po? Beware, sabi niya dito. Beware, be very careful, sabi niya. Pwede din pala na sa angkan nila magmula, diba? Ang mga lason. Amen? Pwede din pala, diba? Maaaring nasa ministry. Maaaring nasa pamilya mo, maaaring na kapwa Kristiyano natin ang magdudulot ng lason. Mag-iingat kayo. Diba? Baka meron sa inyong lalaki, isang babae, o lalaking sambayanan ang na tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan. Sa mga idolatry. Diba po? Ng mga bansang iyon. Diba po? Madami na talaga. Diba? May mga nagpunta sa Middle East. Diba din? Binayaran lang ang kanilang
Nagpabayad sila para lang magsamba sa alak. 'Di ba? Marami pong Pilipino ang nangyaring gano'n. Amen? Tumatanggap sila ng riyal. Pinagbebenta nila ang kanilang pananampalataya. But everything have consequence. May parusa ang lahat ng ito sa Panginoon. Amen? Lahat ng ito ay may parusa. Sabi niya pa, baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalaso ng bunga. Mag-ingat po kayo, ano? Kasi minsan, pag sinabing punong kahoy, ibig sabihin, di ba, yung root nun, may root. Sabi niya, yung root ng tao na yon, maaaring nakatanim sa ilalim ng, ng lupa, hindi mo nakikita yung kanyang intensyon. Amen? Di ba? He is concerned sa mga na baka pwedeng ma-impluwensyahan ka sa mga grupo ninyo, di ba? Sa mga community ninyo, even in your family, di ba? Even sa ating mga Kristiyano, pinag-iingat sila. Beware. Maaaring nasa isang grupo of people yan, maaaring nasa tribes yan, maaaring nasa clan yan, di ba? Na may root, naka-root siya, nakabaon yung ugat niya na hindi mo nahahalata at di mo nakikita. May bitterness pala na pwedeng mag-contaminate sa inyong lahat. Amen? Beware. Pag sinabing beware, be very careful. Amen? Kasi nakatago to. It is hidden in the human eye. Di ba? Ang ugat po, nakatago yan. Hindi mo yung nakikita. Di ba? Ang makikita mo lang puno, hindi mo alam may lason pala. Hindi mo alam yung bunga niya may lason pala. Amen? Kaya mag-iingat po tayo. Kasi baka hindi mo alam yung puso ng tao na yun. Amen? May bitterness pala. Tapos, nagpipid siya, and nag-contaminate sa'yo at nagkaroon ng influence sa'yo because there is a contaminate spirit and manifestation of spirit. Amen? May manifestation po. Kaya sabi niya nga bakit hindi niya sinabi, 'di ba? Hindi niya dito sinabi na mag-ingat kayo sa sanlibutan, hindi eh. Ang sinabi niya mag-ingat kayo sa may isang tao, may lalaki o babae, o makaangkan pa ninyo. Hindi niya sinabing mag-ingat kayo sa sanlibutan, hindi gano'n. Ang sinabi niya nasa atin. 'Di ba? Maaring nandito ngayon. Maaring nasa ibang platform. Amen? Maaring nasa church ninyo. Maaring kapamilya nyo. 'Di ba? Ang pwedeng mag-contaminate sa inyo at maglason sa inyo, hindi nyo alam kumain na pala kayo ng bungang may lason. Amen? 19. Baka kung marinig niya ang tugtugin ng kasunduang ito ay sabihin niya sa kanyang sarili, hindi siya mapapahamak. Alam niyo po, para daw malaman ninyo kung kayo ito ngayon, no? Pwede natin daw malaman here, now, ngayon, no? Sa mga leadership, 'di ba? Kung anong prutas nila makikita niyo po. Every person here, sabi niya, dito, ngayon dito sa atin, pwede nating siyasatin ang ating sarili, baka tayo to. Amen? Pwede nating masiyasat. Bakit po? Nasa verse 19, sabi niya dito, kung ikaw ito na nagsasabi na baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito ay sabihin niya sa kanyang sarili, hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. Kapag ikaw daw yung klase ng tao na sasabihin mo na okay lang yan, it is fine. Okay lang yan, I am fine. 'Di ba? Yung sarili mo na yung nasusunod. Kapag sarili mo na ang nasusunod at ang hindi na ang tuntunin ng Panginoon, kapatid, you are in danger. Kasi wala ka nang pakialam kahit mabuti o masama ang mangyari. Sa mga, lalo na pag leaders ka, yung mga nasasakupan mo, yung mga tupa mo, wala ka nang pakialam kahit anong mangyari sa kanila. Kasi ang sinusunod mo na yung sarili mong kagustuhan, kapatid, you are in danger. You are responsible bilang leader sa mga disciple mo. Sa mga bilang pastor, sa mga tupa mo, you are responsible dapat sa kanila. Amen? Kaya nga pinag-iingat ni Moises yung mga tao dito kasi pumapasok talaga sila. Maaaring kasama mo. 'Di ba? Maaaring sila yung nagpo-poison sa mga tao. Kaya mag-iingat po tayo. No, hindi niya to sinabi na baka sa puno, hindi sa tao. Pinpoint niya to sa tao. Maybe nasa leadership, 'di ba? Maybe nasa loob ng ministry. Amen? Nasa pamilya, nasa angkan mo, 'di ba? Kaya maging masiyasat po tayo.
mag-ano tayo ng lead, 'di ba? Sa banal na espiritu. Amen? Sabi niya sa 20, hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao, sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh, hanggang mamatay siya. Amen? Maaring sinasabi mo na okay ka, I am fine, 'di ba? Ano po? Alam niyo po, sabi nga meron akong narinig, subukan mong sumama sa tao na ang gagawin niya is makipagkompetisyon sa ibang tao. Pag lagi kang sumasama sa ganong klaseng tao, hindi magtatagal, mayabang ka na. Pag lagi kang nakikipag-compete, subukan mong makisama sa mga tao na walang iba kundi tumulong, 'di ba? May pera at wala, tumutulong siya through prayer. Amen? 'Di ba po? Sa mga gano'n, sa mga magaganda at mga may kabanalan na mga gawain. 'Di ba po? Maaaring ito, 'di ba? Maaaring sa mga gano'ng kaparaanan po nako-contaminate tayo. Pero ito ay mananagot kay Yahweh, sabi niya, at kung ikaw ito, at kung ako ito, hindi daw tayo mapapatawad ni Yahweh ang ganoong tao, sa halip magagalit siya sa taong yon, at ang mangyayari sa kanya, susumpain siya at lahat ng nakasulat sa aklat na yon ng kautosan hanggang sa lubusang mapuksa ni Yahweh. Ihihiwalay siya ni Yahweh mula sa lipi ng Israel upang ibuhos sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat na ito. 'Di ba? Even tayo po ngayon, 'di ba? Sabi ng Lord, ang Diyos naman matapat sa taong sumusunod, 'di ba? Hindi pa rin siya nagbabago. Ganun pa rin ang kanyang katwiran, 'di ba? If you love me, obey me. Sabi niya, pero kung hindi tayo namumuhay sa katapatan at sa kaliwanagan, 'di ba po, nakakaranas din tayo ng mga parusa na nagmumula din kay Jesus Christ. Amen? They are the same. 'Di ba? Kasi noon hindi naman natin pwedeng sabihin na si Yahweh noon ay hindi siya mahabagin. Kasi 40 years nga niyang inalagaan ng mga Israelite, even they are hard-headed, di ba? Hindi po 40 days, 40 years din siya naging tapat sa kanila at nagligtas. They are the same. Kung mahal tayo ni Jesus, that is the same love from the Father God na binigay sa atin. Kaya nga, ang kanyang pagpaparusa is the same din po sa God the Father. Di ba po? Hindi naglalayo. Di ba? Dahil ang sabi po sa Romans 6:23, ang kamatayan din, ang kapalit ng kasalanan, they are the same. Di ba? Katulad din po ng mga patakaran noon. Ngayon, iba na lang, parang dinideliver na lang ng iba. But it's the same. Hindi pa rin nagbabago ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kaya, ingatan po natin, no, na makahawa o manghawa sila sa atin, na makapahamak sila ng ibang tao. No, kaya kung tayo ay may dinag-disciple at alam natin na pwedeng mapahamak, nire-remind tayo dito, nire-remind tayo, please, please. 'Di ba? Sabi ni Moises sa kanila, sabi niya dito, makikita ang salinglahing susunod sa atin, sabi niya. 'Di ba? Makikita ang salinlahing susunod sa atin at ang mga dayuhang mula sa malalayong bansa, ang mabigat na parusa ni Yahweh. Makikita nila ang lupaing tinupok na sa pamamagitan ng asupre at tinabunan ng asin, kahit damo at hindi tutubo roon gaya ng nangyari sa Sodoma at Gomora, Adma, Sebyon, at ibagsak niya ito sa kanyang matinding galit. At sinabi sa lahat, nakikita ninyo, bakit pinuksa ni Yahweh ang bansang ito? Bakit matindi ang naging galit nila sa kanila? 'Di ba? Kaya ito po yung mga paalala na galit sa mga bitterness na nangyari sa kanila, kaya sila napahamak. Ang isasagot ay sapagkat tinalikuran nila ang kanilang kasunduan kay Yahweh. Sa lahat ng tumatalikod kay Yahweh, nagagalit siya at napapahamak po sila. Kaya kung tayo, kahit sa mga gusto ng Panginoon ngayon sa atin, kapag tayo ay tumalikod sa gusto ng Panginoon, lahat nadadamay, even ang pamilya natin damay sa consequence ng mga desisyon na ginagawa natin. Amen? Kaya mag-iingat po tayo sa pagdidesisyon natin. Kung tayo ay tatalikod sa Diyos, pag tinalikuran mo ang Diyos, para kang nagtampo sa lahat ng bagay dito sa mundo. 'Di ba? Talikuran mo na ang demonyo, wag lang ang Diyos. Labanan mo na ang demonyo, wag lang ang Diyos, kapatid. Kasi pag nilabanan mo ang demonyo, may Diyos ka pang tatakbuhan.
Pero pag ang Diyos ang tinakbuhan mo, kapatid, maniwala ka. At kapag ang Diyos ang tinalikuran mo, kapatid, babalik at babalik ka pa rin. Mapalad ka pag bumalik kang may buhay at pag-asa pa. Amen? Pero paano kung huli na ang lahat? Paano kung yun na lang pala yung last chance mo, kaya mo naririnig ang tinig ng Diyos ngayon, tapos gawa pa tayo ng gawa ng mga kasalanan? Yes, there is eternal light. There is eternal light. There is a promise sa lahat ng magiging tapat. Sabi naman hanggang wakas. Pero kung ikaw ay hindi tapat ngayon, asan ang wakas sa'yo? Amen? Asan ang wakas sa atin kung di tayo magiging tapat sa Diyos? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito hanggang wakas. Hindi ka lang tapat ngayong araw na to, bukas hindi. Sa isang araw ulit, bukas hindi. Walang ganon. Diba? Wala pong ganon nakatapatan. Kaya nga anong sinabi po sa Hebreo? Sa Hebreo 12. Sabi niya po dito, hallelujah, malapit na po tayo matapos. Hebreo 12:15, di ba? Sinabi din po doon dito ang nagsulat dito, di nalalaman, pero ang sabi lahat ay inspirasyon ng banal na Espiritu. Sabi niya, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Dahil dito'y napapasama ang iba. Amen? Kaya huwag tayo magtatanim ng bitterness na magkukos ng trouble sa ibang tao. Magpatawad po tayo, no? Kung di man sila magpatawad, then kapananagutan na po nila sa Diyos yun. Amen? Ano pa pong sabi niya? Anong sabi niya sa Psalm? Sabi niya po dito, sa Psalm 92. Hallelujah. Sabi niya po dito, sa 12 hanggang 15. Yan, amen? Sabi niya, tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sedar ang kagayang kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. 13, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit ang punong ito ay tumanda, luntian, matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. 15, ito'y patotoo na ni Yahweh ay tunay na matuwid. Siya'y kung sanggalang matatag na batong walang karumihan. Ang lahat na magtitiwala sa Diyos. Di ba po? Wala silang maging kakapintasan. Di ba? Dahil ang kanilang bato ay si Yahweh, ang sanggalang, ang Diyos. Amen? Kaya nga po sabi niya dito, sa 26, sila'y naglilingkod at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi nila kinilala at pinagbabawal ni Yahweh sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at binagsak sa kanila ang sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matindi nilang galit, sila'y pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at tinapon sa ibang lugar. Naroon sila ngayon. Saan tinapon? Saan po tinapon ang mga masasama? Diba? Kayo na po ang makakasagot kung saan sila tinatapon at saan sila nararapat. Last verse. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Ang Biblia po ay hinayag na sa ating lahat, kapatid. Kaya tayo po ay pinapaalalahanan dito, tayong mga Kristiyano, na kung hindi natin susundin ang kautosang ipinahayag, kapatid, even ang mga anak natin, di ba? Pwede silang magdusa magpakailanman. At ikaw din, kapatid, pwedeng nag-e-enjoy ka ngayon, di ba? Sa mga maling relasyon. Amen? Maling mga gawa. Pero kapatid, meron din yang magpakailanman na pagdurusa. Amen? Kaya maging matalino po tayo. Dito pinapaalalahan at winawarningan tayo ng Panginoon. 'Di ba? Na maging followers niya tayo. Maging better follower po tayo ng Panginoon. Maging better, follow me, sabi ni Jesus eh. 'Di ba? Maging better follower tayo ni Jesus than theologian. Hindi ang mga theologian ang susundan natin. Hindi ang mga theology, kapatid. Sabi ni Jesus, follower ni Jesus. Follow me. 'Di ba? Mas bigyan natin ng tuon ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. 'Di ba? Hindi yung sa sobrang pag-aaral ng theology, naiiba-iba na ang doktrina.
Sabi ni Lord, follow me. Di ba? Humingi tayo ng talino sa Holy Spirit na maunawaan ang kanyang salita. This is God revelation po. Ang Diyos ang magko-comfort sa atin. Ang Diyos ang mag-iingat, magpo-provide sa lahat ng pangangailangan natin. Ang Diyos ang nagpapagaling. Sa Diyos natin kailangan hingin ang lahat ng to. But God wants people to obey Him. Isa lang ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. He invite us. Sabi niya, anak, sa lahat ng ginawa kong kabutihan sa inyo, mula pa noon hanggang ngayon, I want you to serve me. Follow me. This is the invitation. This is the invitation. Be honest to the Lord. Be honest before God. Confess, pag-repent tayo sa Panginoon before the Lord, kapatid. Dahil kapag ang Diyos ang nag-judge sa ating lahat, maniwala po tayo. Lahat tayo magsasubmit sa Panginoon. Lahat tayo haharap sa Diyos. At kung ang pagpapatawad, ang hindi pagpapatawad lang, ang maglalagay sa inyo sa kapahamakan, kapatid, magpatawad ka na ngayon. Kung hindi lang pagiging totoo sa harap ng Diyos, ang magpapahamak sa iyo sa buhay mo, kasama ng buong pamilya mo dahil sinungaling tayong namumuhay ngayon, di ba? Kapatid, magpakatotoo na tayo dahil siya ang Diyos ng katotohanan. Siya ang Diyos ng katotohanan. Kung hindi natin kayang maging totoo sa Diyos, hindi natin makikita ang daan at ang buhay na nagmumula kay Jesus Christ. Follow me. Be my servant, sabi ni Jesus Christ. Be my servant. This is invitation po sa bawat isa sa atin. At bilang sa katauhan ni Tatay Moises, mula pa noon, pinapaalalahanan niya ang lahat. Why not serve God? Why not live for God? Is it not enough na tayo ay binibigyan ng pagpapala ng Diyos para hindi mag-serve para sa Kanya? Ano pang hinihingi natin? But there's a warning sa ating lahat na kung tayo ay hindi susunod sa Diyos, kapatid, tayo din po ay mapaparusahan magpakailanman. Kaya mamili po tayo at magdesisyon tayo. Kaya tinitipon din tayo ngayon ng Diyos kung paanong tinipon ni Moises ang mga tao sa Israelite ngayon. Tinipon tayo dito sa spiritual mentoring para marinig ninyo ito. That God is everything. Di ba? But to be in the Lord, di ba? You have to surrender everything. Amen? Because serving God costs everything in your life. Amen? Gusto mo ng anointing? Yes, it will cost everything in your life. Cost everything. Lahat, wala kang ititira. Dahil ang sabi ng Diyos, serve me with all your heart, all your mind, all your soul. All of you. Wala kang ititira. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Don't grieve the Holy Spirit. Huwag po nating galitin ang Holy Spirit sa ating buhay. Dahil maaari din siyang mawala at iwan tayo. Katulad kung paanong nangyari kay Saul hanggang siya ay namatay. Amen? So, kung tayo ay totoong nakipag-isa na sa Panginoon, ituwid po natin ang mga lakad na ang Diyos po ang ating sinusunod. At mag-ingat daw tayo sa mga tao na makakontaminate ang ating paglilingkod dahil sila ay parang punong kahoy na mga lason. Amen? Maaring di mo nakikita ang ugat nila. Ibig sabihin, mga nalasa laman ng puso nila. Pero hayaan mong ingatan ka ng Diyos, katulad ng pag-iingat niya sa mga tao na pinag-usapan natin ngayon. Dahil isa ka rin sa tinanggap ng Panginoon na maging anak, kaibigan at hindi nakaaway. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord. Sa mensahe pong ito na paalala at patuloy na pagpapaalala mo sa amin that we have to decide na sumunod sa iyo at to follow you at wala nang dahilan para hindi ka namin sundin at maging servant mo kami, Ama. We are your servant, Lord, and we have to follow you, Panginoon, ng buong puso, buong buhay namin at buong pagkatao, sampun ng aming mga pamilya, because our salvation is not a family package, Lord. Unless, bilang mga nakatanggap sa iyo, matanggap din ng buong pamilya namin na ikaw ang Diyos na aming paglilingkuran at
at ang kalooban mo ang siyang masunod sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ko po itinataas ang lahat ng honor, praises, Panginoon, and glory. In mighty name of Jesus we pray. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless.